Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong tinatawag ng kanyang ate na bongit at bangag mga kababayan. Dito po sa isang interview po sa kanya ay itinuturo pang dahilan o parang sinisisi pa ito pong climate change. Kaya raw po nagbabaha sa ating bansa, mga kababayan. Hindi lang po ang sinasabi pong maanumalyang flood control, corruption, ghost project, at mga palpak na proyekto. Pati po ang climate change ay nasama na rin po sa sisi. Ibang klase po, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at panoorin at komentuhan po natin. Hindi lang daw dapat sa palpak na flood control projects isisi ang pagbaha sa malaking bahagi ng Central Luzon ayon kay PBBM. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, ilang pangako rin ang iniwan niya laban sa mga pagbaha. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 Sabo Dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang Sabo Dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris, gaya ng putik at bato pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo, makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din anya sa siltation ang proyektong ito na uumpisahan ng DPWH sa susunod na taon. Pangalawa, magtatayo rin daw ng tinatayang nasa 100 kilometrong dike ang gobyerno na aabot hanggang Pilar, Bataan. Sa ngayon, wala pang halaga kung magkano ang mga proyektong ito. Pero at the very least, may masisimula na raw na hakbang ang gobyerno. May tig sa 10,000 pisong ayuda naman ang evacuees sa Bacolor, Pampanga. Ang higit 200 na pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers 17 days na. Yan po, dyan po sila magaling mga kababayan, dyan sa ayuda mga kababayan. Na alam naman po natin ang ayuda ay may kumikita. Di umano. Grabe no? Ibang klase. 4 na taong ka nang nanunungkulan. Mahigit 4 na taon na. Mga kababayan, wala ka pa ring solusyon. Paninisi pa rin. Pati po ang climate change ngayon ay sinisisi na rin. Mga kababayan, bakit ang ibang bansa katulad ng Japan na mas grabe po ang nararanasan din ng Japan? Meron pa silang napakadalas na paglindol, mga bagyo. Hindi po makalamidad sa Japan, pero never po silang nanisi at hindi po sinisisi ng gobyerno ng Japan ang climate change. Pinaghahandaan, preparasyon. Hindi po ba? Kasi po ang nangyari sa gobyerno na mahigit 4 na taon, mga kababayan, ayon na rin mismo sa kanila na napakahihinang proyekto at ayon na rin mismo sa tinatawag na kanyang ate na bangag at bongit na maraming proyektong hindi nagawa, lalong-lalo raw po dyan sa Bulacan at isama na rin natin ang Pampanga. Ngayon, sino po ang hindi gumawa ng mga proyekto? Hindi po ba sa panunungkulan mo yan? Dahil nga po ang pera ng taong bayan ay hindi nyo maipaliwanag kung saan napunta ang mali-maleta na ipinakita ng mga ex-marine, ex-soldiers, ex-bodyguard ni Saldico. Ngayon isisisi, wag lang daw po sa mahinang klase na proyekto at mga palpak na proyekto. Isisi ang pagbaha. Pati sa climate change, isisisi na rin. Isang dahilan. At ngayon ay marami na naman po silang pangako at plano
Magagawa pa ba ito? Itong mga plano na ito, mga kababayan? 1 taong ka na lang mahigit? Unbelievable. Ngayon, itong dinadanas ng mga Pilipino, namin, kailangan na lang namin naman magtiis, puro pagtitiis, samantalang kung inayos nyo yung proyekto nyo ng 4 na taon, naayos at nagawa, at least, yung isang damukal na sinasabi mo, na natapos mo na mahigit 5,500 at patuloy pa na maraming matatapos ayon sa'yo. Kung yan ay nagkatotoo, na hindi ninakaw, hindi kinurap, hindi ginawang ghost project, mga kababayan, napakalaki na po sana ng pagbabago, lalong-lalo po sa baha. Nabawasan na po sana ang lalim, kahit papaano, naiibsan na po paunti-unti at nakikita na po natin ang pagbabago dahil ginagawang tama ang proyekto. Kaya lang po, hindi po kasi ginawang tama ang proyekto. Mas inuna po nila ang magsinungaling at mambudol at magnakaw at mamulitika di umano sa ating bansa. Yan po ang naging prioridad nila. At nakikita naman po natin hanggang ngayon, politika pa rin. Nakita nyo po yung ginagawa sa Vice President? Imbis na solusyonan ang problema ng bansa, kahirapan, kasama kahirapan, kawalan ng trabaho, napakamamahal na bilihin, korupsyon na walang napapanagot. Ang korupsyon, 1 taon na mahigit. Ang napapanagot lang nila ay puro po nasa kabilang panig. Mga oposisyon, mga nagsasabi ng katotohanan, pagka po hindi nila kaisa, kalaban nila. Yun po ang nakakasuhan yata. Ito po mga kaalyado niya yan. Karamihan po ng congressman sa Bulacan, kaalyado niya. Pati gobernador, kaalyado niya. Ganon din po sa Pampanga. Sa Pampanga po, majority ng congressman, kaalyado niya. Ganon din po ang gobernador ng Pampanga. Kaalyado rin po niya. Bakit kaya walang makasuhan dyan? Walang makasuhan na mga congressman. Walang makulong na congressman sa Pampanga. Ganon din sa Bulacan. Walang makulong na congressman na hindi po ginawa at tinapos ang mga proyektong flood control. Bakit kaya, Mr. President? Kailangan pong i-cover up sila at isisi sa climate change at hayaan na lang ang pera ng taong bayan na pinagnanakaw? Ganun po ba, Mr. President? Kaya po kami umaasa na sana hindi na kayo matuloy o sinasabing magtuloy-tuloy ang inyong panunungkulan. At huwag naman sana nakaalyado nyo ang susunod na Pangulo ng bansa. Kaya kami umaasa sa awat tulong ng Panginoon na mabigyan muli ang bansang Pilipinas ng isang agila na manggagaling ng Mindanao para po lahat ng ginagawang pagtatakip, pagko-cover up at paninisi sa climate change ay magkaroon po kami ng katarungan sa mga pinaggagawa ng gobyerno ninyo, di umano. Yan po mga kababayan, ang Pangulo ng Bansa, mga kababayan, sa malawakang nararanasan nating pagbaha at sa ginawa nilang malawakang korupsyon, di umano, at pamumulitika, wag daw po natin isisi lahat dahil may climate change. Unbelievable. Kaya po nakapagtataka, gaano kaya karami ang tinira nitong tao na ito? Gaano kaya karami ang tinira? Di umano. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Tiis-tiis lang po tayo. At kailangan po natin magtiis dahil po napakamalas po na nangyari sa ating bansa. Dahil una-una, meron tayong tagapagtanggol. Meron tayong mga men in uniform na hanggang ngayon po mukhang nalunod na po sa baha sa pagkakahimbing ng tulog sa nangyayari po sa ating bansa. Hindi kaya tulog na tulog. Walang alam, wala man lang ka-concern sa pera ng taong bayan na isang damukal na ang issue ng korupsyon at pamumulitika. Wala pa rin say. Bakit kaya? Dahil kaya sa bigat ng maleta na nadagnan pa ng tubig?
napuno pa ng tubig ang maleta. Kaya po sila hindi makabangon at nanatili nang nakahiga at tulog at walang kaalam-alam o nagbubulag-bulagan lang. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At ganoon din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. At shoutout po. At maraming salamat din po sa inyo pong mga binibigay na tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Ani Jo, ako si Pilam, Jem Aris from United Arab Emirates, Tatay Nick from Toronto, Canada, si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at tiis-tiis lang po tayo at talagang kailangan po natin magtiis mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Sa muli po, paalam, bye-bye.